Kaya, ano ang naghihintay sa atin sa unang round? Wow! Ito ang paboritong inumin ng lahat, Coca-Cola. At ang malaking bote ng cola na ito ay mapupunta sa mananalo ng hamon na ito. Well, nagsimula na ang oras. Tara na. Ano? Si Jane unang nagsimula sa trabaho. Ano ito? Sa tingin ko alam ko na. Ito ay clay. Ang pagmamodelo ng clay ay isang tunay na sining na nangangailangan ng mahusay na kasanayan. Aldoy care simpleng gawin alagyo astig na bagay. Tingnan mo si Jane, nakakabuo na siya ng isang tiyak na hugis. Magaling. Wow! Maayos din ang ginagawa ni Emma. Ang hugis ng clay na ito ay halos kahawig na ng hugis ng bote. Samantha, bilisan mo na! Nakakadiri! Sige, subukan natin gumawa ng kung ano. Hindi mukhang mahirap. Ayan na. At siguro ganyan. Ano? Hoy! Ano ang pinagtatawanan mo? Ang galing ng mga babae. At ako ay may, tiyak na hindi mukhang bote. Hindi. Sige, subukan natin ang bago. Hoy, ano? Ayan na. Ano? Naku, mukhang nagpasya si Samantha na sirain ang gawa ni Jane. Kawawang Jane, yung daming trabaho na nasayang. Oo nga, Samantha, kung kaya mong gumawa ng kahit ano, hindi mo kailangang sirain ang gawa ng iba dahil doon. Mukhang nauubos na ang oras. Huminto. Kaya ngayon guys, magsimula tayo sa iyo. Samantha, ipakita mo sa akin ang ginawa mo. Itong kaguluhan? Talagang hindi. Shane, ipakita mo sa amin ang iyong likha. Hindi. Hindi iyan ang kailangan mo. Kaya mong gumawa ng mas maganda, Emma. Wow! Hindi ko ilalagay ang obra maestra mo sa gallery, pero mas maganda ang ginawa mo kaysa sa iba. Binabati kita, Emma. Ikaw ang nanalo. At syempre, ang ipinangakong premyo mo. Okay, heto na. Ang uhaw ko! Pasensya na, mga babae. Wala ako sa mood makipag-share ngayon. Sarap! Wow, gano'ng karaming prutas ang nandyan. Pero sandali, hindi iyan para sa pagkain. Kailangan ng mga babae na gumuhit ng pizza na may prutas. Wow, para sa ganitong mabangong pizza, talagang sulit ipaglaban. Handa na ba kayo, mga babae? Tara na! Sige. Ang juicy ng orange. Pasensya na, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kaya, may isa pang piraso dito. Ang sarap. Masarap. Masarap. Kadiri, lemon ba yan? Ang asim nito. Wow! Isang granada! Ang tamis at katas. Talagang kamangha-mangha. Ano ang problema sa'yo? Mukhang hindi naintindihan ni Samantha ang gawain. Hindi ito paligsahan sa pagkain ng prutas, kundi isang hamon sa pagguhit. Pero mukhang may naisip na kakaiba si Emma. Wow! Pinipiga niya ang katas mula sa prutas papunta sa plato. Mukhang totoong pintura. Kiwi, orange, granada. Tingnan mo ang mga matingkad na kulay na ito. Sige, ngayon kaunting lemon para sa dilaw na kulay. Super! Ngayon, makakakuha si Emma ng brush at makakapag-drawing gamit ang juice, katulad ng ordinaryong pintura. Magaling na trabaho, Emma! Wow! Kailangan nating makaisip ng isang bagay na cool at talagang orihinal. Siyempre, tawin natin lahat ngayong smash yun ng orange at hiwain ito ng manipis. Ganito, magaling. Ngayon, kailangan natin ng saging. Hiwain ito ng maliliit at maayos na piraso. Ganyan. Ayos lang ako. At ngayon, kailangan natin ng ubas. Mahilig ako sa ubas. O sige, oras na para gawin ang ating pizza. Sa tingin ko mukhang cool at napaka-appetizing. Wow. Oras. Tapos na ang oras. Ipakita ang iyong gawa. Gaya, Samantha, ano ito? Hindi ito pwede. Parang hindi mo man lang sinubukan. Pasensya na. Okay, sino ang susunod? Emma.
Hindi. Hindi rin yan ang kailangan ko? Ano? Sige. Ngayon, Jane. Wow. Iyan mismo ang gusto kong makita. Magaling na trabaho. Iyon na ang kapayapaan. Alam kong magugustuhan mo ang aking drawing. Ngayon, oras na para sa merienda. Oh, ang sarap ng pizza. Talagang kamangha-mangha. Napakasarap at ang laki ng pizza. Panahon na para sa isa pang hamon. Wow, ang ganda at cute na loro. Sa tingin ko, magiging masaya ang sinumang babae na magkaroon ng ganitong alaga. Bla 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 bla. Pero kailangan pa rin itong paghirapan. Handa na ba ang lahat? Tara na. Sige, simulan na natin. Sige, kaya kumuha tayo ng ilang dilaw na beads. Ibuhos natin ito dito ng ganito. Magsimula tayo sa ulo. Magaling! Mukhang seryoso ang lahat ng mga babae sa pagkapanalo. Tingnan mo kung gaano kahusay si Emma sa gawain. Magaling na trabaho. Ano ang nakuha mo dyan, Jane? Oops! Hindi. Mukhang may nawala ng salamin. Hindi. Sinira niya ang sarili niyang drawing gamit ang sarili niyang mga kamay. Anong kahindik-hindik? Ano ang dapat niyang gawin ngayon? Sana maayos ni Jane ang sitwasyon. Upon Kurning Spig ay huwag sumuko at lumaban hanggang sa huli. Mukhang nawala ng balahibo si Ginong Parrot. Nakita mo ba yon? Sana hindi ito makagambala sa ibang mga kalahok. Iyan mismo ang sinasabi ko. Tingnan mo, nasira rin ang gawa ni Samantha. At wala nang natitirang oras, kaya magsimula tayo kay Jane. Diyos ko. Talaga? Hindi. Jane. Hindi maganda yon. Hindi. Isang malinaw na hindi. Hindi. Ano ang ginagawa ni Samantha? Napakasimple, pero matalinong diskarte. Sige. Emma, ipakita mo sa akin kung ano ang meron ka dyan. Nagbibiro ka ba? Sobrang sama. Hindi. Samantha. Ibang usapan na yan. Bravo, Samantha. Sa'yo na ang cute na parrot na ito. Oo. Salamat. Well, nasaan ang gwapo kong Mr. Parrot? Ayan siya. Hindi na ako makapaghintay na haplusin ka. Halika dito. Aray, anong ginagawa mo? Ang sakit. Halos makagat niya ang kalahati ng kamay ko. Wow! Mga sneakers ba ito? Mukhang may kakaibang hamon ang naisip ng guro. Wow! Ang ganda at makulay na mga roller skates. Mahilig ka ba sa roller skating? At alin ang mas cool? Skates o roller skates? Isulat ang iyong mga pagpipilian sa mga komento. Sige. Well, nagsisimula na ang ating bagong hamon. Sige, dapat medyo simple lang ito. Magsisimula tayo sa isang simpleng pattern dito at dito. Super. Ngayon, kaunting pula dyan. At ayan na. Perfecto. Pakiramdam ko ay mahusay ang ginagawa ko. Tama ba? Wow. Si Emma ay sobrang galing. Okay, kailangan ko ring subukan. Medyo masaya ito. Hindi naman ganun kahirap. Isang bulaklak dito at dito. Ang gagaling ng mga babae. At paano naman si Samantha doon? Well, mukhang simple ang mga pattern ni Samantha. Pero dinodrawing niya ito ng may damdamin. Tama? Nagiging sobrang astig sina Emma at Jane. Ang galing. Nako, may nagsasabi sa akin na may balak na masama si Samantha. Talagang papaghiwalayin niya sina Emma at Jane? Wow, mukhang gumagana ang plano ni Samantha. Mga babae, huwag mag-away. Bakit mag-aaway ng sobra? Dahil sa parang wala lang. Yan lang si Samantha. Paano hindi ninyo maintindihan? Ngayon sinira ni Emma ang gawa ni Jane. Malamang masaya si Samantha sa resulta na ito. Samantala, ikakabit ni Emma ang mga gulong sa kanyang sapatos. May kutob ako na magiging sobrang astig ito. Sige.
Wow, ang tingkad ng mga kulay. Sige, ang galing niyan. Talagang mahusay. Oh, Anong oras na? Ha? Tigil, ipakita ang inyong mga obra maestra, mga babae. Sige, Samantha. Hindi, pasensya na. Nako, pero hindi ito ang kailangan ko. Okay, ngayon Jane, ano ang masasabi ko? Hindi, ang trabahong ito ay hindi maganda? Hindi, kaya ito ay talagang kakilakilabot. Oh, okay, ano ito? Wow, Emma, nakikita ko na nagpakita ka ng mahusay na resulta. Magaling, mahusay na trabaho. At narito ang iyong karapat-dapat na premyo. Sige, subukan natin ngayon. Hindi talaga kasya. Seryoso? Ay, hindi. Ko kung bakit laging may mga kalahok sa unang hamon. Wow, iyan ba ay isang limonada? Para bang hindi makapaghintay si Lola na magsimulang magluto. Sinimulan niyang hiwain ang lemon sa malinis na mga hiwa tulad nito. Ilalagay natin sila sa isang malaking baso. Ang konting asukal ko. Wow! Dahan-dahan lang, Graham. Ano bang ginawa ng mga lemon na ito sa'yo? Kalma lang, ayos lang. Magdagdag ng carbonated na tubig. Magaling! Ngayon nasa daan na tayo. Ilang yellow at mint. Ayos, Lola. Ngayon naman ang turn ng chef. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng tunay na lemonade. Sa pamamagitan nga pala ng aking paboritong recipe, sa simula, hiwain ng maninipis ang pipino, itwist ang mga hiwa at ihulog sa baso na may yelo. Anong bango? Naglalagay kami ng berdeng tsa sa baso, ang paborito kong uri. Ngayon hihiwain naman natin ang lime. Kailangan natin ng hiwa para sa lemonade at isang hiwa para sa dekorasyon. Palamuti gamit ang pipino at mint. Ayun na. Wow, ang galing. Naparami yata ang soda. Sandali lang, magandang ideya ito. Ibuhos ang soda sa baso. Oo, angkop ang mga berries. Asukal, konting pangpatamis. Ngayon, haluin na natin lahat ito. Idagdag ang nabuong masa sa ating soda. Pagkahaluin ito. Berry syrup. Mas matamis magaling pa. pa sila. Kain na tayo. Kayahin ang disenyo ng lemonade. Magaling, Jane. Tingnan mo itong lemonade. Sa tingin ko, magugustuhan ito ni Mary. O baka mas gusto niya ang recipe ng lola niya? O baka ang napakagandang lemonade ng chef? Gusto kong malaman agad. Subukan natin, Mary. Una, susubukan niya ang lemonade ng chef. Ano? Mukhang hindi nagustuhan ni Mary ang lasa ng lemonade. Hindi ka pani-paniwala. Sige, tuloy tayo. Lemonada ni Lola, hindi masama. Sige. Lemonada na lang ng kapatid ang natitira. Talaga bang ito ang pinakagusto ni Mary? Well, mayroon tayong panalo, yeah! At ito ay si Jane. Binabati kita sa karapat-dapat na tagumpay. Wow! Gaano karaming produkto? At ano ang lulutuin natin? Isda? Wow! Ngayon, tingnan natin kung sino ang pinakasanay sa pagluluto ng ulam. Tingnan natin! Mukhang hindi nag-aksaya ng oras si Lola. Agad siyang kumuha ng piraso ng isda at inilagay ito sa kawali. Sige, subukan natin gayahin si Lola. Anong bango? Sige, mukhang pwede na. Pwede na nating laruin ang paborito kong laro ngayon. Kaya, oras ng baliktarin ng isda. Konting asin. Ngayon, paminta. Ang ganda. Sadyang maganda. Ano? Oo, tila walang nakakaalam dito kung paano magluto ng isda. Kaya, sige lang. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang lahat. Para magsimula, kailangan natin ng kaunting kahel, ilang pampalasa, at kaunting mantika. Ayan na. Lahat ng isda ay nasa ating himala na breading at piniprito ito. Oh, munti ko nang makalimutan. Kailangan natin lahat ito. Oo, perfecto. Ihahagis natin lahat ito sa panimpla. Kaunting katas ng orange para sa lasa. Ngayon, oras na para paluin ang ating sarsa. Maniwala ka, halos hindi pa tayo nakatikim ng ganito kasarap. Samantala, ang ating isda ay lutong-luto na. Ilalagay na natin ito sa plato. Ngayon, ang paborito ko ay ang paglingkod. Ganito namin ihain ang isda sa aking restaurant. Dayap at ang aming natatanging sarsa. Iyon lang. Sa wakas, ilang berde. Perpekto. Ate, nagpasya ka bang magsimula ng apoy? Kailangan mong maging mas maingat, Jane. Tingnan mo nangyari sa piraso ng isda mo. Pero wala ng oras. Kailangan nating ihain ang isda ng ganito. Ay, hindi mukhang mala. Isasaw ito ng kaunti. Ano ang masasabi sa isda ni Lola? Perpekto. At sa wakas, ang putahe ng chef? Oo, ang ganitong paghahain ay papahalagahan sa kahit anong restaurant. Pero pinahalagahan ni Mary. Malalaman natin.
Mukhang kaagad niyang hindi nagustuhan ang putahe ni Jane. Ngayon, ang putahe ni Lola. Napakasarap. Pero sandali, hindi mo pa natitikman ang isda mula sa chef. Oo, mukhang hindi ayon sa panlasa ni Mary ang pagkain sa restaurant. Pasensya na, chef. Pero sa pagkakataong ito, ang puso ni Mary ay nasungkit ng kanyang lola. Ang sweet. Panahon na para sa ikatlong round. Tingnan natin. Isang cupcake? Sino sa ating mga kalahok ang pinakabihasang maghurno? Siyempre, marami ang alam ni Lola tungkol sa pagbe-bake. Agad siyang nagsimula sa paggawa ng masa. Tingnan ang bilis na ito. Wow! Galing. Dinagdag na ni Lola ang lahat ng kailangang sangkap. Panahon na para mag-whisk. Batihin ng maayos ang masa. At siyempre, wala tayong mga hulmahan ng cupcake, so napakaganda nila. Maingat na ibuhos ang masa sa mga hulmahan. Ganito. Kailangan na lang ilagay ang mga cupcake sa oven. Magaling! Magaling na trabaho, Lola! Ngayon kailangan na lang nating maghintay. At kumusta naman ang chef? Mukhang halos handa na ang kanyang masa. Ngayon ay inilalagay niya ang mga berry. Wow! Haluin ang mga berry sa masa. Ang ganda! Ano ang susunod, chef? Panahon na para kunin ang mga hulmahan. Ibuhos namin ang magandang pulang masa sa malaking molde ng cupcake at ilagay ito sa oven. Perfecto. Wow! Ang ganda! Anong meron ako dito? Ang boring magmasa ng kwarta. Isang ideya. Kamakailan lang, may nakita akong life hack. Heto na. Napakagaling yan! Pwede ba akong gumawa ng cupcake na ganun kadali? At ang kalalabasan ay magiging napakaastig. Ayos! Tapos na yan! Tara na! Tingnan natin ngayon kung paano gagana itong life hack na ito. Magdagdag ng cacao powder at kaunting chocolate syrup sa gatas. Magaling! Ngayon ay tayo'y nag-whip. Ang nabuong masa ay ibinuhos sa baso. Hindi magagamit ang oven para sa recipe na ito. Kailangan nating makahanap ng iba pa. Isang microwave. Sige, ilagay natin ang baso sa microwave. Ngayon ay kailangan na lang nating maghintay. Oh, at mukhang handa na ang mga cupcake ni Lola. Ang sarap ng itsura ng ibabaw. At ang bango. Ilagay ang mga cupcake sa plato. Konting asukal na pulbos sa ibabaw. At sa tingin ko, handa na rin ang cupcake ng chef. Kunin ang merienda na ito mula At sa oven. syempre, wala tayong mga granite. handog mula sa chef. Ang daming whipped cream. Ano pa ang mas masarap kaysa sa kombinasyon ng berries at whipped cream? Ngayon, oras na para sa mga cupcake ni Jane. Sana ay napakasarap ng mga ito. At ang bango. Talagang dapat niya itong pahalagahan. Sigurado akong gagawin ng apo kong babae ang tamang pagpili. Ang mga cupcake ko ang pinakamahusay. Saan ako magsisimula? Cupcake sa tasa? Kakaiba? Pero subukan natin. So-so lang. Sige, ano pa ang meron? Subukan natin ito. Hindi masama, pero hindi ako nasisiyahan. Wow, ang laking cupcake. Hindi na makapaghintay na subukan ito. Ang sarap. Oo, ito ang panalo. Ay, ang cupcake ng chef ay naging... Pinakamahusay. Walang kritiko ang makatatanggi nito. Ang daming produkto dito. Ano ang niluluto natin ngayon? Sopas? Wow! Ano ang paborito mong sopas? Isulat sa mga komento at baka sa susunod na mga video, ang mga bida natin ang magluluto ng paborito mong ulam. Mukhang seryosong nagtutuon ng pansin ng chef sa pagluluto ng sopas. Tingnan mo kung gaano karaming iba't ibang sangkap ang mayroon siya. Well, walang sopas na magagawa ng walang tubig, tama? Ngayon, kaunting cream at mantikilya. Iyon na. Magdagdag ng ilang pampalasa. Wow! Kalma lang, chef! Mukhang hindi na mauubos ang mga sangkap para sa sopas na ito. Meron na ring hipon ngayon. Mukhang sobrang nag-i-enjoy si Jane. Tingnan natin siya. Hey, oras na para seryosohin mo ang pagluluto. Nakahiwa na ni Lola ang lahat ng kailangan na gulay. Mukhang naghihintay na sa atin ang sopas na kabuti. Siguradong si Lola ang nagtipon ng mga kabuting ito. Astig. Magdagdag ng cream at haluin. Ang galing ng sopas ni Lola. Gayunpaman, wala akong naalala. Pagkatapos ay inilagay nila ang parang ito. Hindi, baka ito. Hindi yan. Pero hindi rin yan. Oh, eto ba ang kailangan mo? Keso. Ihagis natin doon. Oo, ngayon nasa tamang landas na tayo. Perpekto. Haluin natin ito. Hindi ganun kahirap magluto ng sopas. Ngayon, ihagis natin ang ilang karot. Sige. Wow, ang galing. Tara, haluin natin yan. pasensya Sa tingin ko, ayos na ito. Ang sopas ay sakto lang.
By the way, ang eksklusibong resipe ko ito. Ano sa tingin mo, Lola? Ano bang mga baguhan? Ang huling pihit na lang ang natitira. Aling sopas ang makakakuha ng puso ni Mary? Napakaganda ng kay Jane. At mukhang kamangha-mangha ang sopas ng kabuti ni Grandma. Pero mukhang hindi rin naman pahuhuli ang eksklusibong sopas ng chef. Nasa sayo na, Mary. Simulan natin dito. Amoy kakaiba. Mga kabuti ba ito? Ayoko ng mga kabuti. Susunod na, isang bagay na kawili-wili. Hindi iyon. Ngayon, ang ikatlong sopas. Mukha itong gulo. Subukan natin. Wow! Ito ang pinakamagandang sopas na natikman ko. Oh, ito ang panalo. Wow, Jane, binabati kita. Isulat ang pangalan